Okay, so this is the Infinix 60 Pro Plus. So sa mga hindi advanced users dyan na gusto nilang i-optimize pagkabili nila ng Infinix Hot 60 series, okay? Lahat na po ng Infinix Hot 60 actually included na rito. Again, this is an Infinix Hot 60 Pro Plus. So ito na po yung parang representation nila. So ganito po ang pag-optimize. Napaka-basic po. You don't need advance anything or mag-install pa ng kung ano-ano. Ito na po yung basic lang. So start tayo sa pinaka-setup. Diretso lang tayo. Okay, syempre lagyan natin. Kayo na pumili dyan. Anong trip nyo? US o Filipino? Ako, English lang gusto ko. Mas sanay na ako sa English kasi. Of course, the Philippines. SIM card kung lalagyan nyo. Pero ako, hindi na muna. Skip na muna. Of course, skip na rin muna para dire-diretso na. Ito. Dito, off nyo to. Join user experience. Kasi hindi nyo kailangan ng extrang babawas pa sa inyong internet at data. Ayan yung naka-on yan. Ito, personalized recommendation, off nyo po yan. Auto-update service. Nasa inyo kung gusto nyo i-on o hindi. Pero ako, i-off ko yan kasi dyan nag-uumpisa yung mga bloatware. Yung kakalagay mo na ng bloatware, bukas makalawa, isang linggo, meron naman ulit bagong bloatware. Dahil dyan. Mobile junk file cleanup. Nasa inyo po yung gusto nyo i-on. Pero ako, recommend ko wag. Kasi dagdag lang yan sa trabaho ng chipset na hindi na nga ganun kalakas. Idadagdagan mo ng trabaho. Global search service. Ito, isa pa to. Dagdag dito sa trabaho ng chipset. Pero nasa inyo kung gusto nyo i-on. Pero ako, I would recommend off yan. Check. And then, next. Fingerprint. Set up muna natin ang fingerprint. Fingerprint, nasa sa inyo kung gusto nyo i-set up. Pero I would recommend set up nyo na ha. Pero ako hindi ko rin set up. Skip na lang ako. Ito, dito naman tayo sa Google Services. Okay? Allow scanning off nyo po yan. Kasi, may siya mag-i-scan ng Wi-Fi. Especially kung hindi naman kayo gumagamit talaga ng Wi-Fi o lagi kayo nasa labas, hindi kayo gumagamit ng Wi-Fi. Hindi nyo kailangan yan na mute magtatrabaho siya maghahanap ng Wi-Fi network. So, turn this off. Actually, kahit ako may Wi-Fi, in-off ko pa rin yan. Ayoko kasi na mute lalo't nakakonect na siya dito. Ba't kailangan niya pa mag-scan ng Wi-Fi, diba? So, off na lang yan. Send usage data diagnostic, off din po. And accept. Okay? Mobile cleaner, again, nasa inyo yung gusto nyo gamitin yan. But I don't use this, so skip. Recommend ko skip po yan. Ito, kayo na lang po pumili kung saan po kayo masanay. Ako, masanay na ako sa gestures. Next. And here we go. Get ready. So, Android 15, XOS. Get ready. Let's go. Yun. So, una-una, isa sa mga unang patatanggal ko sa inyo is mga widgets yan. Importante ba sa inyo yan? Kung importante, okay, huwag nyo galawin, pero dumadagdag po yan sa kumukonsumo sa battery. So, I recommend remove that kung hindi nyo talaga kailangan. Again, kung hindi nyo talaga kailangan. You don't really need this kasi usually naman, hahanapin nyo pa rin yung web browser nyo, yung Google Chrome, so on and so forth. And then, suggestions, you don't need this, remove. Again, kung kailangan nyo yan, huwag nyo tanggalin. Hindi ko po kayo pinipilit. But these are my recommendations, okay? So, yun na muna, yung mga widgets muna. Now, itong widgets na to, yung zero screen niya, na tinatawag, andito sa pinaka, ito yung home screen. Kapag nag-swipe kayo pakaliwa, may lumalabas na ganito. So, what you can do is, click nyo itong tatlong button sa taas, settings, and then off natin itong mga to. Yo, naka-off na. O, wala na yan, di ba? Now, tatanggalin pa rin natin to, itong zero screen na to. Dito naman sa bahanting part ng screen sa home screen, long press, settings, yo. Ngayon, nahanapin natin yung zero screen, which is nandito sa pinakababa. Ayun, zero screen. Off. Yun. And, papakita ko sa inyo. Babalik pa tayo dito. Hindi pa tayo tapos siya. Pero papakita ko lang sa inyo kung ano nangyari sa zero screen. So, again, home screen. Pag in-swipe, wala na. Okay? See that? Wala na yung nandito na extra screen na hindi mo naman gagamitin talaga. Pero again, kung gagamitin mo yun, okay. Balik mo. Pwede naman siyang i-turn on ulit. Punta ka lang ulit dito sa home screen, long press, settings, and i-turn on mo lang ulit yung zero screen. That is, kung tingin mo importante sa iyo yun. Okay. Now, balik tayo sa pinakataas. Yun. So, dito, eto, recommend ko lang dito. Kung gusto niyo lang naman, home screen grid isagad nyo sa 5x6 para mas marami kayong icon na may lagay kaysa 4x6 na hanggang 4 lang. 5x6 at least hanggang 5. Okay? Pero sa Nova Launcher, kung gumagamit kayo ng Nova Launcher, alam niyo na ginagawa ko dyan is hanggang 7. Pero okay na yan, 5. Yan na yung max niya. So, apply. Yun. Now, meron pa isang feature dito actually na gusto kong consider nyo. Okay? Again, home screen, long press, settings. Yun. Punta kayo sa pinakababa, andito yung X-Hide. Okay? Anong purpose po niyan? Ang purpose po niyan is kung may gusto lang kayong mga itago na apps, ayun, apps, images, documents, etc. So, pwede nyo punta itago rito yung mga apps and images or something like that. Again, taguan to ng mga apps, images, documents, pictures, videos, music, lahat po. Pwede nyo po itago rito. Okay? So, gawan natin ang pattern. Okay, kayo yan. Hindi nyo kailangan sundin yung pattern na tinuro ka. Gawa lang kayo sarili yung pattern na alam nyo, matatandaan nyo kasi hindi ko po
trabaho or hindi ko po forte ang mag-recover ng mga pattern na nakalimutan. Okay? So, piliin nyo yung pattern na kaya nyo tandaan. Okay, next step, isa pa ulit. And okay, sign in and link. Ito, mas maganda na i-sign in and link nyo to sa inyong Infinix account. Yung mismo, not the Gmail account, yung Infinix account talaga. Mas maganda kasi para just in case na magka-problema, meron kayong backup na access. Okay? So, sa ngayon, i-skip ko muna kasi wala akong nilagay dito na Google account. Okay? So, skip muna tayo. Pero again, I would recommend na i-link nyo siya sa inyong Infinix account na online na mamaya makikita nyo sa settings. Okay? Skip. Yan. Okay na. So, dito lahat ng mga pwede nyo itago, pwede nyo siyang i-view. Maganda po ito para sa mga meron mga gustong itago, you know, for, I don't know, maybe privacy lang talaga. Gusto nyo lang na ayaw nyo nakikita ng ibang tao sa gallery. Maybe yung phone nyo is pinapagamit nyo sa ibang tao. So, you have to use an X-Hide. Okay? Ayaw nyo ipagamit yung app na yun, like banking apps, Gcash app, or maybe other apps. Okay? So, nasa inyo po yun. Discarding malupit nyo po yun. Okay. Now, from here, lipat na tayo sa settings. Yun. Ito na. So, ito, mabilisan to. Okay lang ba sa inyo na may ganito, may ganyan, may arte-arting na animation? Okay? Kung ayaw nyo ng ganyan, kung gusto nyo mas mabilis, mas snappy, mas mabilis, mas responsive yung pagpindot nyo, wala ng ganyang animation, is tanggalin nyo yung animation, okay? Don't worry, hindi natin kailangang i-on dito ang developer option. So, ang gagawin nyo, punta po kayo sa, hanapin nyo po yung accessibility. Ang accessibility po is nandito sa pinakababa sa system. Accessibility, ayun. And then punta po kayo dito sa baba ng konti. Punta po kayo dito sa text and display. Yun, text and display. Ayan. And then, click nyo tong remove animation. No need na i-access pa yung developer options. So, tatanggalin niya, gagawin niyang zero animation. So, kanina, ito, pakapakita ko sa inyo, kanina ganito, may konting slide pa. Oop, may slide. Ngayon, pag in-on mo to, wala nang slide yan. Instant na. See? See that? See that? Instant na. Wala nang ganung dagdag trabaho pa yun sa GPU, which means konsumo yun ng slight katiting na battery, and pag paulit-ulit mong ginagawa, hindi nakatiting din yun, diba? Syempre. Again, nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo may animation, good for you. Okay, off mo lang. Pag ayaw mo na may animation, gusto mo response agad, on mo yan. Okay? So, response na agad siya. Now, galing dito sa accessibility, labas ka lang ng isang back lang. Yo, punta ka naman ngayon dito sa actions and gestures. Yan, sa baba lang na accessibility, see that? Okay, now from here, double tap to turn on off the screen. Okay, why? Para screen ka na lang lagi pipindot. Pag gusto mong buhayin ng phone, I mean, igisingin pa lang phone, i-wake up mo yung phone, so on and so forth, or i-sleep mo yung phone. Okay, hindi mo kailangan laspagin itong power button, which is, ito yung usual na unang nasisira, kung hindi man ang volume button, is yung power button, kasi may pindot on, off, on, off, on, off. Okay? So, I would recommend na i-turn on nyo na po yan. Yun! So, pagka ginawa nyo yan, ang mangyayari, labas tayo saglit. Saglit lang. Swipe na tayo dito sa home. Yan. Pag ginawa nyo yan, ang mangyayari, double tap lang. 1, 2. See that? 1, 2. Oo. Diba? Hindi nyo malalaspag ang power button. 1, 2. 1, 2. Alright. Now, balik tayo doon. Now, ito pa ulit. Isa pa ako ipapaturn ko sa inyo. Ang flip to mute. Okay, so, yun. Ito, naituro ko na ito sa ibang mga videos, but since nandito rin naman is i-maximize natin. So, flip to mute, on nyo po yan. Why? Kapag ka may tumatawag, ayaw yung sagutin, pero ayaw nyo rin naman siyang bastusin na kakancel nyo yung call. Ito yung tamang gagawin, okay? Again, ayaw nyo na mag-ring, pero ayaw nyo siyang bastusin. May kausap siguro kayo, nasa meeting kayo, so on and so forth, ito yung gagawin nyo. Flip to mute nyo, turn on nyo yan. Ang gagawin niya kasi is pag tumatawag na siya, okay, baliktarin mo lang yung phone, magre-ring pa rin siya, pero mamumute. Wala nang ring, okay? Kaya nga, flip to mute. Okay, 4 calls. Now, na malinaw na yan. Lipat naman tayo sa raise to wake. Ayan. Ito. Malapit sa, pangalawa sa pinakababa. Anong purpose naman ito? Okay. So, hindi naman sa lahat ng oras is gusto mong mag-tap ng screen. Raise to wake is kapag matagal mo siyang nilagay sa table and gusto mo siyang silipin kung merong nag-text sa'yo, may call or something. Silip lang. Maganda po itong feature na to. Okay? Off natin. Okay? Diba? Naka-off na yan. Kunwari, iniwan mo na matagal, may gagawin ka kasi. So, next time na gusto mo siyang makita kung merong nag-chat, nag-call or something, ang gagawin mo is iangat mo lang yung phone mo. Iyon, no? So, hindi natin tinap. Kusa lang siya ang na-wake up. So, makikita mo kung may nag-text, nag-chat, something like that. So, not all the time na kailangan mo mag-tap. Minsan, kailangan mo lang siyang iangat. Okay, again. And let's go. Angat. Yun. So, hindi ko hinawakan yung screen. Nakita nyo. So, yun lang naman. Again,
para hindi nyo malaspag yung button nyo. Kasi ang hirap pag nalaspag yung button, ang hassle, sobrang hassle. So, balik tayo dun sa accessibility. Balik tayo dun sa actions and gestures. Ayun. Yun lang naman ang mga gusto kong i-on nyo. The rest, kayo na bahala kung gusto nyo pang i-on yung music. Pero I don't think masyadong helpful pa yan. Okay? Minsan, hassle to music gesture, itong raise to ear. Yeah, medyo mga hassle yan minsan. So, hindi ko na i-recommend yan, but you can still turn it on kung gusto mo lang. Okay. Now, bago tayo lumabas dito sa system, okay? Galing tayo sa gestures, labas tayo ng isang back lang. Punta tayo, last na to, screen recorder. Okay? From here, sa mga mahilig dyan mag-screen record, I would recommend yung pinakamataas na quality ang iset nyo sa video resolution. Sagad nyo sa 1080p. Okay, kanina 720p by default, lipat natin sa 1080p. Yun. And then of course, frame rate itataas natin sa 60 para mas malinaw talaga siya. So, 1080p by 60 at 60 fps. Okay? And of course, I would recommend din na kung mahilig kayong mag-tutorial, i-turn on nyo yung tabs, yung show tabs para nakikita nung kunwari, tutorial or guide yung gagamitin nyo. Like, may tuturo kayo sa video na kung paano gawin, at least nakikita nung nanonood kung saan ka pumipindot or nagtatouch. So, show tabs. Okay? Now, dito naman sa record device sound is kayo na po pipili niyan. Kung gusto niyo bang i-record lang yung sound lang ng phone or pati yung pagsasalita nyo sa microphone ng phone. Okay? So, kayo na mag-decide sa part na yan. Okay? Labas na po ako dyan. Now, labas na tayo sa system. Pupunta na tayo ngayon sa special function. Iyan, special function. Okay, under settings pa rin, main settings po yan, special function. Meron tayo dito isang feature na magugustuhan nyo. Kung nasa area kayo na medyo mahina ang signal, okay, is meron po tayong outdoor booster. Okay, so yun nga lang, kapag inon nyo to, malakas po ito sa battery. Emphasis sa malakas sa battery. Kasi syempre, pag tatrabahuhin nyo ng doble, yung phone mo, nakalagay nga dito, kung mabasahin natin, enhance brightness, volume, and network quality. So kung medyo hirap ang phone nyo sa network, sa signal, baka makatulong po ito. Hindi po ito foolproof at hindi rin po ito 100% na gagana, pero at least kaya tumulong kasi bibigyan niya ng boost yung signal nyo. Yun nga lang, again, malakas sa battery. But at least, ngayon, meron na siyang ganyan. Ayan. So, ang kinaganda, may option ka. Once na turn on mo siya, again, turn on natin. Ayan. So, pwede rin pala scheduled, oh. Ngayon ko lang napansin itong part na to. Pero pwede scheduled. Kung gusto mo, oras lang siya mag-activate. Pero this time, yan, naka-on. Ngayon, kung ayaw mong sumobra naman ang lakas niya sa battery, i-off mo yung ibang hindi mo kailangan. Like, brightness enhancement, call enhancement. Siguro di mo kailangan yan. Ito, huwag mo itong i-off kasi ito yung sa signal. Ganon din sa App Guardian enhancement. Huwag nyo pong i-off yan. And screen timeout goes off after 20 minutes. Off mo na lang yan. Yan. Itong dalawa lang iiwan mong bukas. Yang dalawang yan. Okay. So, kahit paano makakatulong yan sa paglakas ng signal ng phone mo. Punta naman tayo ngayon sa Infinix AI. Okay. This one is a kauso na to ngayon. AI, di ba, sa lahat ng phone. But remember na this has only Helio G series na chipset. So, that means hindi po ito kalakasan. So, it's not recommended, it's not advisable na mag-activate ka ng AI dito. Pero unless kailangan mo yung AI sa phone mo kahit ganito kahina naman ng chipset, well, siguro i-turn on mo na lang yung mga features na to. But I would recommend na wag nyong i-turn on ng Infinix AI. Okay? Wag. Highly recommended, pero again, hindi nyo ko kailangan sundin. This is just a recommendation. So, wag nyong i-on yan, anything dyan, kung ayaw nyong magdagdag sa trabaho ng phone nyo ang mga features na to. Okay? So, let it go. Okay? Let it go. Wag yung i-on yan kung ayaw nyo lang naman. Pero kung gusto nyo, again, these are just recommendations. Turn on nyo ang mga gusto nyong feature na i-on. Libre naman yun dyan. Okay? Now, under settings ulit, nandito pa rin tayo sa main settings. Punta na tayo ngayon sa App Manager. Ito na. Last na po ito. Itong part na to ng tutorial. Now, punta tayo sa app list. Yun. From here, one time yun lang naman ito gagawin. You don't need to do this again. So, ang gawin nyo, pagpasok nyo, huwag nyo munang galawin. Click nyo itong 3 buttons sa taas. Show system. Okay. So, now, andyan na, nakahanda na. So, lahat ng mga hindi nyo kailangan, disable or uninstall nyo. Kung alin ang available na pwedeng pindutin. So, kailangan nyo yung TikTok? Malamang kasi medyo lahat na ngayon gumagamit na ng TikTok. WPS Office, kailangan nyo ba rito? I would recommend na huwag yung gamitin ito. I would recommend na install nyo ang itong LibreOffice instead. Yan. Ito po kasi totoong free. Ito po kasi may bayad ito. May kailangan ng premium something at kailangan pa mag-login. This one, free. LibreOffice Viewer. Okay? As you can see, naka-install yan talaga mismo sa phone ko. Kaya totoong ginagamit ko po yan. This one ang gamitin nyo. I highly recommend this instead of WPS Office. Okay? Again, free lang po yan. Search nyo lang sa Google Play Store. Nasa Google Play Store
po yan. You know, see that? So this one, I would recommend na uninstall nyo na lang. Delete app and data. Now, continue tayo. X Arena, ginagamit nyo ba yan? Mga gumagamit ng game mode, huwag nyo na lang tanggalin yan. Last time kasi, marami palang gumagamit sa inyo ng game mode, so huwag na natin tanggalin yan. Okay? Hi Translate, this one I would recommend i-uninstall nyo kasi lately nagkaka-issue ito sa BPI app at saka sa ibang banking apps. For some reason, I don't know why. Siguro binabasa kasi niya yung access sa habang ginagamit natin yung mga banking apps, nakikibasa siya. So, kung hindi naman importante sa inyo yung Hi Translate, install na lang kayo ng Google Translate siguro para mas safe kaysa gumamit kayo nito ng galing mismo kay Infinix. Install nyo na lang tong Google Translate, mas safe po ito kung gusto nyo talaga ng translation app, Google Translate. Okay, this one recommend ko na off nyo na lang kasi yun ang trabaho nyo, itatranslate niya. So kung ano yung nasa screen mo, itatranslate niya. So ayaw yata ng mga banking apps na gagawin niya yun. Okay, and nakakaduda nga naman talaga yun. So, uninstall na lang natin. Again, kung gusto nyo talaga ng translation app, meron po. Free lang din po yan, Google Translate. Search nyo lang sa Google Play Store. Search nyo lang. Uninstall. Now, these AHA games, hindi nyo kailangan yan. Uninstall nyo yan. Instagram. Marami ba nag-i-Instagram pa na Pinoy? If so, huwag yung tanggalin. If not, tanggalin nyo yan. Itong WeLife, ginagamit nyo ba yan? Uninstall na yan. Scroll pa tayo. Google Drive, nagamit ba kayo? Kung hindi, uninstall. Kung oo, huwag yung tanggalin. Again, nasa inyo po yung desisyon. Ayaw bumalik agad. Para bumalik nga pala siya agad sa list na ginagawa natin. Pasok kayo sa isang app lang, then out ulit kayo. Lalabas siya. Yan. Medyo mabagal yung loading. See that? G-series kasi. So, imagine kapag ganang karami kasi na app, nahihirapan pa siyang basahin. So, makakatulong talaga na binabawasan natin siya. Visha Player, tanggalin nyo po yan. Palitan nyo na lang ng VLC Player. Like this one, no? Ayun, naka-install po yan mga nire-recommend ko sa inyo. Naka-install po talaga yan sa akin. VLC Player, yan na lang kaysa Visha Player. May ads po kasi ito. Uninstall na lang ulit. Again, pasok ka na lang muna kasi ang bagal mag-loading. Ayun, nag-loading na siya. Ayun. Bagal And then, nahanap pa tayo. Google TV, gumagamit ba kayo niyan? Kung gumagamit kayo ng smart home, kailangan niya. But no, I'm sure hindi karamihan sa Pinoy. So, Google TV, uninstall. Pasok ulit tayo sa ibang app and then labas para mag-loading. Iyon. Weather. Importante ba sa inyo yung weather? Kung hindi, uninstall. Android Auto, labas. Xclub. Tanggal din natin yan. Etong tips, tanggalin nyo rin yan. Meta App Manager, disable nyo yan. Force stop na rin. Itong zero screen, disable nyo rin yan. Pwede na enable mamaya Google Photos, hindi nyo kailangan to kasi usually meron naman ang AI Gallery na mismo si Infinix. Pero kung ma-strip nyo yung Google Photos, i-disable nyo na yung AI Gallery na yan. Pero again, kung hindi nyo kailangan, disable nyo or uninstall. Kung hindi nyo lang naman kailangan, ha? Itong Meta Services, disable nyo po yan. Hindi nyo kailangan yan. May Facebook na Assistant, hindi nyo na kailangan yan. Meron na kayong Folax Google Meet, gumagamit ba? Kung gumagamit, huwag tanggalin. Pero kung hindi, disable nyo na yan. Again, AI Gallery, pwede nyo piliin ito, tapos yung i-disable nyo yung Google Photos. Pero kung ginagamit nyo yung Google Photos, itong AI Gallery ang i-disable nyo. Pero dahil dito, ang pinili natin, AI Gallery, hindi natin gagalawin yan. Hola Browser, hindi nyo kailangan yan kasi meron ng Google Chrome. Pwede kayo mag-install kayo ng Brave Browser kung gusto nyo or something else na similar na browser. CarCare, gagamit ba kayo niyan? I don't think so. Pero kung if yes, huwag galawin. Pero I wouldn't recommend na lagi naka-on yan. Itong magazine service, yung mga wallpaper na kumakain po ng internet po yun ha. Malakas po sa internet yun. So disable yan, I recommend ko. Pero kung ayaw nyo, hayaan nyo na lang. Skip nyo itong part na to. Vogue Portraits, disable nyo po yan. Ano lang yan? Effects lang yan. Pa mga chika babes. Ngayon, kung ginagamit mo yung mga pampaganda ng mukha, huwag mong galawin to. Okay? Skip mo itong sinabi kong part na to. Itong Google Assistant, disable na po yan. Wala na po yan kasi ngayon is Google, Google AI na siya ngayon. Force stop. Yan. Lahat ng Google Assistant, disabled. Itong global search, gusto mo bang lagi itong nakikibasa ng mga sinesearch mo or something? Kung hindi naman importante sa yan, disable na lang natin yan. Again, yung mga disable po natin, pwede po natin ibalik yan anytime pag gusto na natin. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano. So, yun na, wala na pala. Nasa dulo na tayo. Now,
what if gusto mo ibalik yung mga disable mo, okay? So hanapin mo lang ulit, nandito lang po yan, basta make sure lang na naka-show system kayo. Like pag babalik kayo rito, kunwari, at least gusto mo ibalik yung mga disable natin. Again, yung mga disable lang pwede natin ibalik. So pasok ka lang sa app list ulit, show system, tapos hanapin mo lahat ng disable dyan. Ito Google Photos, pwede mong enable ulit. Again, lahat po ng disable natin is pwede po natin ibalik. Itong assistant, pwede natin ibalik, enable nyo lang ulit. Pwede pong ibalik, okay? Basta, pagpasok nyo, gusto nyo ibalik yung lahat ng na-disable na, click nyo itong tatlong button sa taas, and then show system, para kasama lahat ng mga na-disable natin. Nandito lahat. Okay. Now, balik tayo sa pinaka-main screen. Iyon. So, from here, hanap pa tayo, baka may nakaligtaan tayo na nakalusot, di natin nakita doon, na mga apps. So, silipin natin dito. Meron pa nga ba nakalusot? Okay, wala. Mukhang wala na. Safe na yata. Itong app store, hindi na pwede tanggalin kasi. Tinanggal nila yung disable button. So, ayan lang natin muna yan. Simplified lang po ito. Ayoko mag-i-install kayo ng mga ibang apps para lang magawa to. As you can see, wala tayong in-install. Actually, ang ginawa lang natin, uninstall lang ng uninstall. Kung may gusto kayong i-install na nirecommend ko kanina, yun ay options lang. Pwede yung wag nyo akong sundin. Pwedeng sundin nyo ako. Nasa inyo po yan. Pero like I said, safe po ito mga pinagtatanggal natin. Don't worry. So, ang gagawin natin, ito na, last na to, is i-reboot natin to show you na safe po yung mga tinanggal natin. Okay? Nag-activate yung AI. Naghahanap tuloy siya ng internet. Okay, restart natin para ipakita ko lang sa inyo na safe po yung pinagtatanggal natin, hindi po siya magkukos ng boot loop or anything. And see that? Safe po lahat. So ang gagawin nyo na lang, kayo na pong bahala, i-arrange nyo ang mga apps base sa mga trip yung itsura nya. Teka lang, ayun natin. Oop. Ito, tanggalin natin to. Again, nasa inyo kung anong gusto nyo itsura ng phone nyo. Wallpaper, palitan nyo na. Okay na po yan. Kita nyo kung gaano kakunti na lang yung apps. Yan na lang yung apps na tira. Okay? So, mas magiging smooth siya at mas matagal siyang pabagal. Okay? Siguro magpapabagal na lang nito is yung mga susunod na mga system updates. Beware. Okay? Again, wag magmamadali mag-update. Always mag-check muna sa mga Facebook group na mga kapwa nyo unit na gumagamit din. Like, kunwari, Infinix Hot 60 Pro Series Facebook group, mga ganon. Magtanong-tanong kayo doon kung yung mga nauna na, kung ano nangyari sa mga phone nila, nagka-problem ba, may mga reklamo ba, issues ba, bug, FPS drop, lumakas sa battery, bumagal ang internet, lumakas ang lag sa mga Mobile Legends, sa ganon. Magtanong-tanong muna bago kayo mag-system update, okay? System updates are good, pero hindi lahat maganda or beneficial ang epekto. Minsan, mas nakakasira pa ng phone. So, it's best na magtanong muna sa mga naunang nag-update. Okay? So, ang ganda lang. This is Rain Manguera. Kung nagustuhan nyo yung ganitong simpleng tutorial lang, I hope consider mag-subscribe, like, and share. So, susunod ulit ng mga ganitong guide para sa Android, Infinix nyo, or any brand. Kung ano yung mahawakan ko na lang. This is Rain Manguera. I'll talk to you again soon. Kahit budget o flagship, lahat may tala.